Amang Banal, marami pong salamat sa oras na ito. Ang kapurihan po ay sa iyo lamang, Panginoon. Lord, patawad po sa lahat ng aming pagkakasala at salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Lord, samahan mo po kami sa oras na ito. Ikaw po yung makita, ikaw po yung marinig, ikaw po yung magsalita, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan, sa 2 Corinto 5 verse 17, sabi po dito, kaya't kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yan. Maganda po yung verse na to na ating tatalakayin. Pinamaganda po itong total makeover. Sabi po dito, anong makeover ang nagagawa ng ating pakikipag-isa kay Kristo? Yan, ito po yun. Una po, nagkakaroon tayo ng total attitude para po ma-makeover natin. Sa sandaling makipag-isa na tayo kay Kristo. Yan, total attitude. Yan, mula po sa panlupa ay nagiging pagtanaw natin ay panlangit na. Di ba po dati tayo wala pa kay Kristo? Ang ating po pananaw nakatuon sa panlupa. Hindi po sa panlangit. Ngayon po, nung tayo na kay Kristo na, ang pananaw po natin ngayon para mas malamang yung panglangit. Pagpapahalaga natin sa mga bagay na sa daigdig na ito, ngayon, mas binigyan na natin ng mga bagay ang panlangit. Yung tinatanaw natin, mas mahalaga ang eternal na buhay kaysa temporal na buhay. Di ba po, amen? Yung dati, temporal na buhay, ngayon, pang-eternal na buhay na. Binigyan ng diin ang buhay sa daigdig na pansamantala lamang. At higit ngayon, yung mahalaga kaysa material na bagay. Yan po yung kapag wala pa tayo sa Panginoon, na kapag tayo nagbago na, yung lahat ng mga nangyayari dito sa daigdig, hindi na natin siya masyado pinapahalaga. Mas priority natin yung kung ano yung dapat natin talagang tahakin. Yan po yung una, yung total attitude. Ang pangalawa po, nagkakaroon tayo ng total speech. Yan, kapag po na kay Kristo na tayo, iniiwan natin ang pananalita na hindi maganda. Amen po ba? Tulad ng pagmumura, panunungayaw, at yung dati wala pa tayo kay Kristo, ganun tayo eh. Yung mahilig tayo magsalita ng masasakit na salita, nagmumura, nangungayaw. Ngayon po, nung tayo na kay Kristo na, at nagiging mahinahon na sa pagpuna. Di ba po, minsan kapag tayo pumupuna, masyado tayong masakit magsalita kapag pumupuna. Akala natin yung pagpunang yon magiging magandang resulta, pero hindi po pala. Kapag ang pagpuna natin ay walang pag-ibig. Yan, maganda po pala yung pagpuna natin, yung may pag-ibig. Hindi upang manira, kundi iwas to ang pagbuo. Ang gamit natin na lingwahe ay may pag-ibig. Ano po ba? Sino po dito nakaka-relate? Na minsan po yung pagpuna natin ay ang lingwahe natin walang pag-ibig. Iba po pala yung dapat natin gawin kapag ano. Yung may pag-ibig kahit nagagalit, may pag-ibig pa rin ang dating. Ang gamit natin na lingwahe may pag-ibig, kapayapaan, katotohanan, katarungan at pag-asa. Yan, may puna-puna, nagkakaroon tayo ng pag-asa, pero may puna-puna, lalo tayong bumabagsak o lalo tayong nawawala ng pag-asa. Yan po yung nagkakaroon tayo ng total speech. Ang pangalawa po naman, total lifestyle. Yan, kapag po tayo ay, yung lifestyle natin ngayon, noon at ngayon magkaiba na. Amen po ba? Sino po dito ang lifestyle noon, pero hanggang ngayon, lifestyle pa rin. Yan, dapat po kapag tayo ay nakakristo na, baguhin na po natin yung lifestyle natin. Tayo ay nababago ng lifestyle, nagiging mabuting katiwala. Kung dati laging late, ngayon hindi na. Kung dati laging bulagsak sa paggastos, ngayon hindi na. Mahalaga na ang bawat sentimo. Dati walang taros ng pagsasaya. Ngayon, ginugugol na ang panahon sa makabuluhang gawain. Amen po ba? Di ba tayo walang halaga sa ating
Gawin man natin yung mga walang halaga, yung mga oras, ginugugol natin yung mga oras natin sa walang kwentang bagay. Pero nung tayo naka-makeover na kay Kristo na tayo, yung oras natin mahalaga na. Yung mga ginagawa natin, dati magastalo tayo, ngayon hindi na. Ultimong sentimo, pinapahalaga natin. Pero noon, wala lang. Amen po ba? Yan, nagpapalipas tayo ng oras sa walang kabuluhang paglilibang. Binigyan natin ng pansin at halaga ang mga gawan. Ngayon, di ba po dati, hindi natin yung mga bagay na spiritual, wala po sa isip natin yan. Puro po tayo yung dito lang sa pandaigdig. Pero, minsan po kakaganyan na yung pag-spiritual natin. Pero nung tayo binago na ni Kristo, na kay Lord na tayo, pinahahalaga na po natin at pinapansinan natin yung mga spiritual na bagay. Amen po ba? Tayo iba na sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ang umakay sa atin upang lumakad sa isang bagong buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Yan po yung total makeover na tayo. Kapag tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, yung dati nating gawain na hindi mahalaga, pag na-kay Lord na tayo, yung mahalaga ng bagay. Amen po ba? Sino po nakaka-relate ngayon? Yung dati tayo, yung gawain natin kala natin tama, pero ngayon, na-realize na natin na mali pala yung ating tinatahak na gawain. Amen po ba? Yan. Yan lang po yung ma-share ko na binigay ni Lord para sa atin. Nawa, magkaroon po ito ng aral at may bahagan natin sa iba. Ngayon po, ibahagi na po natin yung ating pagkasalunan. Bago po natin tanggapin si Jesus, kailangan po na lagi tayong ready sa anumang bagay.